Our Daily Bread, April 23, 2024, by Will Collier, that entitled, Jesus the True Peacemaker. For today's scripture, it is John o Juan Kapitulo 16, versikulo 25 hanggang 33. Sabi dito, sinasabi ko sa inyo ang mga ito sa pamamagitan ng mga talinhaga, pero darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng ganito. Sa halip, tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw ding iyon, kayo na mismo ang hihingi sa Ama sa pamamagitan ng aking pangalan. Hindi na kailangan ako pa ang humingi sa Ama para sa inyo, sapagkat kayo mismo ay minamahal ng Ama, dahil minamahal niyo ako at naniniwala kayo na nagmula ako sa Diyos. Galing ako sa Ama at naparito ako sa mundo. Pero ngayon ay aalis na ako at babalik na sa Ama. Sinabi ng mga tagasunod niya, ngayon po'y nagsasalita na kayo sa amin ng malinaw at hindi sa pamamagitan ng talinhaga. Ngayon alam na namin na alam niyo ang lahat ng bagay. Dahil kahit hindi namin kayo tinatanong, alam niyo kung ano ang itatanong namin. Kaya't naniniwala kami na galing kayo sa Diyos. Sumagot si Jesus sa kanila, kung ganoon, sumasampalataya na ba kayo ngayon sa akin? Pero darating ang oras at dumating na nga na magkakawatak-watak kayo at magkakanya-kanya at itiwan niyo ako nag-iisa. Ngunit kahit iwan niyo ako, hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang Ama. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Papuri sa Diyos sa pagkakabasa ng kanyang dakilang mga salita. And it states like this, on December 30, 1862, the U.S. Civil War raged. Union and Confederate troops camped 700 yards apart on opposing sides of Tennessee's Stones River. Nagkaroon daw ng giyera noong ika-30 ng Disyembre 1862 sa dalawang troop, ayon ay ang Union at ang Confederate troops. At sabi, as they warmed themselves around campfires, Union soldiers picked up their fiddles and harmonicas and began playing Yankee Doodle. At sabi, habang nagagawa daw ng apoy ang ilan, yung ibang kasundaluhan daw ng Union ay kumuha ng mga instrumento at tumugtog ng Yankee Doodle. In reply, the Confederate soldiers offered Dixie. Remarkably, both sides joined for a finale, playing Home Sweet Home in unison. Bilang tugon, tumugtog din daw ang kasundaluhan ng Confederate ng Dixie. Sabi din nila bilang pagtatapos, parehas silang tumugtog ng Home, Sweet Home. Sworn enemies shared music in the dark night, glimmers of an unimagined peace. The melodic truce was short-lived. Isipin nyo, yung magkatunggali ay nagkaroon ng bond sa maiksing pagkakataon dahil sa musika. However, the next morning, they put down their fiddles and picked up their rifles. And 24,645 soldiers died. Kaso nga lang, it was just a short-lived. Dahil kinaumagahan, ibinaba nila ang kanilang mga instrumento at dinampot muli ang kanilang mga armas at maraming sundalo ang namatay. Our human efforts to create peace inevitably wear thin. Hostilities cease in one place, only to ignite somewhere else. One relational dispute finds harmony, only to be embroiled in distress again months later. In Tagalog, sabi ang pagkilos daw ng mga taong palaganapin ng kapayapaan ay patuloy nang numinipis, lumiliit. Itigil ang kaguluhan sa kabila at nagsisimula naman sa ibang dako. Maaaring kapanatagan ngayon, ngunit kaguluhan na naman sa mga susunod na panahon. The scriptures tell us that God is our only trustworthy peacemaker. Jesus said it plainly, in me,
you have peace. In John 16:33, nakatala ng malinaw na si God ang natatanging tagapanatag. Nabasa at narinig naman natin kanina, di ba? We have peace in Jesus. Ang kapayapaan ay na kay Jesus. While we participate in His peacemaking mission, it's God's reconciliation and renewal that make real peace possible. Habang tayo ay nakikibahagi sa pagpapalaganap ng kapayapaan, tandaan na ang pakikinig natin sa Diyos ang magpapatibay nito. Christ tells us we can't escape conflict. In this world, we will have trouble. Jesus says, makararamdam tayo ng problema at mga paghihirap sa mundong to. Strife abounds. But take heart, He adds, I have overcome the world. Ngunit nothing to worry about anything dahil napagtagumpayan na ng Diyos ang mundo. While our efforts often prove futile, our loving God makes peace in this fractious world. Makaramdam man tayo ng pagsubok, umasa tayong ang Diyos ay patas kung magtimbang. Siya ay perfect at nagtagumpay na siya. Hindi na dapat tayo magpakalugmok bagkus manampalataya na ang Diyos ay mabuting tumutugon sa ating mga pangangailangan. Marahil iniisip ng iba, nagtagumpay na pala ang Diyos Bakit pa tayo naghihirap? That's not how it works. Matagal nang nakapila ang ating mga kaluluwa papuntang impyerno, ngunit dahil sa dugo ni Jesus na natigis sa krus ng Kalbaryo, naialis niya tayo sa pilang ito. Ngunit hindi ibig sabihin na imposible nang makapila ulit doon. When Jesus died, each one of us receives an invitation of salvation na may pangalan natin. It means para sa atin individually. But, take note, but not until you choose to open that invitation and accepted Jesus as your Lord and Savior, we are still not safe. Kaya nga, may pagpapagal. We need to work for it to prove that even though we are not worthy, God's grace can make us worthy. Kasi nga, kumbaga, nasa iyo na a-attend ka na lang. May reservation table ka na. Pupunta ka na lang. Ang kapayapaan, naroon sa kung nasaan ang Diyos. Siya ang tunay nating kapayapaan. Kaya ano pang hinaantay nating lahat? Let us all bring our invitation in God's peacemaking mission celebration. God bless everyone.